Good day everyone! In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa, itong hair clip na ito. This is made of shrink plastic. So, kailangan lang po natin mag-prepare po tayo ng ating template. So, marami pong makikita sa internet, sa Google ng mga templates. So, kailangan lang po natin mag-trace. So, ang size ng aking tinitrace ay 4 cm. So, kapag na-shrink na ito, magiging 2 cm na lang siya. So, after natin na i-trace, so kailangan natin gupitin. Pero pag meron kayong mga cricut choy, pwede rin tayo mag-cut doon. So, careful lang po sa pagka-cut kasi medyo brittle yung plastic natin. So, may tendency na pag mali yung direction ng ating gunting, nagka-crack po siya or napupunit yung ibang side. And then, after this, kailangan po natin ng kulayan. So, itong ginagamit ko ay isang Mongyo na chalk pastel. Madali siyang i-blend. So, kapag tayo ay magkukulay po tayo doon sa side na matte kasi sa kabilang side ay glossy siya at shiny. So, pag nagsishrink po tayo, kailangan ilagay natin siya dito sa loob ng aking masking tape. Ayan. At kailangan i-support po natin siya yung kabila kasi may tendency na lilipad itong ating shrink plastic. Ayan. So, kung inyong napapansin, yan, magmo-move siya. So, kailangan i-support po natin. So, pag nag-shrink na siya, ganito na siya kalapad. So, 2 cm na lang po ang matitirang width ng ating shrink plastic. At itong ginagamit ko na pandikit, ito ay tinatawag na UV resin. So, maglalagay po tayo ng karagdagang dekorasyon dyan. So, ito ay isang seed bead. Ito pong ginagamit ko ay seed bead. So, and then, after that, para dumikit talaga siya at magdadry yung resin. So, kailangan, meron tayong UV light. Ayan. So, 30 seconds lang. So, after 30 seconds, automatic na mamamatay na itong ating UV light. So, tatanggalin na natin at idikit na natin dito sa ating hair clip. Ayan. So, same pa rin, UV resin pa rin itong ginagamit ko na pandikit. And then, ipatong na natin dito ang ating ginawang flower made of shrink plastic. And then, ibabalik din natin ulit sa ating UV light. Itong ating UV resin ay mabilis lang po magda-dry. So, kahit 30 seconds lang, magda-dry na agad yung ating resin. And we're done. So, I hope you like this video. And if you do, please leave a thumbs up. And please do subscribe to my channel. So, see you on my next tutorial. Bye, everyone!